So our topic is all about how operational plans executed in the PNP. First is the prevention of crime. So ito po yung mga ginagawa ng PNP sa ating community na nakikipag-coordinate sila sa mga mamamayan upang makita po nila kung ano yung mga causes of crime and paano po ito ma-prevent. So next is the repression or suppression of criminal activities. So sinasabi po dito na mouse will play while cat is away. So nakikita po natin kapag wala pong mga pulis na nakaantabay po sa mga lugar natin, maraming pong mga criminal activities na nangyayari katulad na lang po ng mga riot ng mga kabataan. And now po is nandyan na po nakaantabay yung mga pulis natin kasi meron po silang tinatawag ngayon na 5-minute response na isang tawag lang po is nandun na po sila sa isang location. So kapag nakita na po sila ng mga kabataan natin na gagawa po ng isang riot is mapipigilan na po sila gawin yung ganong krimen. So next is the preservation of peace and order. So dito po is sinasabi na all the members of PNP shall be gain the sympathy of the community. So sinasabi po nito na kailangan po nilang mag-gain yung trust ng community para magkaroon po sila ng pag-preserve ng peace and order. And sinasabi din po na dito na hindi lang po sa komunidad nagkakaroon ng peace and order dapat sa mismong PNP group pa lang po may peace and order na kailangan sila din po yung sumusunod sa mga rules para pag nag-implement po sila ng mga batas is sinusunod din po sila ng mga nasa community. So last is the protection of lives property. So sinasabi po dito na kung yung mga doctor po is sila yung nagsisave ng ating mga buhay, ang mga law enforcement naman po is malaki yung factor nila sa ating society kasi sila po yung nagpe-prevent ng mga bad elements na pwedeng mangyari sa atin, and sila po yung nagpe-prevent na kung ano po yung mga criminal activities na pwedeng madamay po tayo, sila po yung mga gumagawa po ng paraan para ma-prevent po yung mga ganong case. Enforcement of law and ordinance. So dito, responsibilidad ng PNP na ipatupad yung batas ng tama at yung ordinansa ng pantay-pantay, anuman yung katayo ng isang tao. Layunin nito na mapanatili yung kapayapaan at kaayusan sa lipunan. Kabilang din dito, nagbibigay ng mga informasyon na mabalas sa publiko para masunod yung mga regulations. Coordination and cooperation with other agencies. So dito, tungkulin ng bawat commander ng PNP at ng kanyang tauhan na magtatag ng maayos na relasyon at komunikasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Layunin din ito na magkaroon ng maayos na ugnayan at pagtulungan sa pagitan ng mga law enforcement agencies para sa mas epektibong pagpapatupad ng batas. Apprehension of criminal. Ito ay tumutukoy sa paghuli o pagtakip ng isang tao na napatunayan lumabag sa batas. Ito rin yung nagsilbing babala para maiwasan o mapigilan ng mga krimen. Ang layunin nito ay bigyan ng pagkakataon ng naatulan para magbago habang sila ay nakatayo. Safeguard public health and morals. Kasama rito ang mga gawain may kinalaman sa kaligtasan at kalinisan tulad na lang na search and rescue operations, pag-i-inspection sa mga gusali, pagsiguro na nasusunod yung batas ukol sa fire prevention. Kasama rin rito yung pagsusupervise sa election at iba pang gawain para sa kaligtasan at kaayusan ng publiko.